Tapos punta sa Senado, hindi pa tapos yung kanyang pagiging senador, inappoint siyang Department of Foreign Affairs Secretary ni Digong Duterte. Kaya Duterte yan. Kung maaari pang hindi, baka Duterte yan si Alan. Natatawa ko dito sa mga pinaggagawa nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Abay, pati yung kanyang kapatid na si Lino, binara na rin siya. Alam niyo ito si Senador Cayetano, mahilig kasing magsalita na nagkokot ng Bible. Kung ano-ano mga pinagsasasabi. Diba? Mukhang hindi naniniwala doon yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Dahil kung pagsisisi nga ba na, kung magsisisi ka nga ba sa maling ginagawa, pero kung paulit-ulit naman at ginagawa ulit ang mga pagkakamali, bali wala yung pagbabago or pagbabalik loob sa Panginoon. Kita mo yung mga ganun. Parang bali wala ang pagsisisi kung ulit-ulitin mo naman yung pagkakamali. Sakol na sakol. Kasi alam ito si Alan lagi yung dating parang may pagkapastor Lahat ng sinasabi nito sa sobrang... Ako masyado kasi ako nadadaldalan dito. Pasentabi na ako, personal kong observation. Kung yun ang yung observation, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Masyado kasi madaldal ito si Alan Cayetano. Kita mo, pag sasalita sa Senado, puro lecture na ginagawa, akala mo napakagaling niya. Di ba? Ayan, binara na siya ng kanyang kapatid. Noong araw, ginawa na rin natin yung issue niya dahil na-interview si Lino Cayetano. Sinasabi niya, ang naging kalaban niya sa Taguig ay yung kanyang kapatid, hindi yung tunay na kalaban niya sa politika. Dahil kinampihan itong si Alan Cayetano, yung kalaban ng kanyang kapatid. Ibang klase rin, Tapos ito pa. Di ba isang araw, sa sobrang kadaldala ni Cayetano, binanggit niya si Lito Lapid. Di ba? Anong sagot niya, Kaya nga pinahiya. Ang sabi ni Lito Lapid, Ano sabi ni Lito Lapid? Grabe, simple lang ito si Lito Lapid bumanat Hindi ako korap. Ayun. Di ba? Isang araw doon sa debate tungkol sa ginagawa ng Senado parang ang dating sa akin nung sinabi ni Alan Cayetano, parang minamalik niya si Lito Lapid. Personal yun. Dala nagka-Amerikana, pagka daw, parang, alam mo naman, si Lito Lapid, hindi ka nagsasalita. Pero senador na laging nananalo sa eleksyon. Hindi rin nagustuhan ni Lito Lapid na siya gawing halimbawa sa pagsasalita ni Cayetano, na para bang ang dating sa kay Lapid, parang wala siyang kakayanan. Bakit mo sasama sa iyong argumento? Argumento mo yan. Gumamit ka ng ibang tao, huwag ako. Yan simpleng sagot ni Lito Lapid. Hindi ako korap. Sakul. Parang pag ganyan ng sagot, parang sinabi mo, hindi ako korap, ikaw ang korap. Parang gano'n. Okay, tama na, Kaya ito si Alan, ibang klase rin tanong nga, ano bang ginawa mo nung panahon ni Duterte? Nakakudita ka sa speakership. Ikaw speaker, kinudita ni Velasco. Ang kudita pa, hindi sa loob ng Kongreso. Doon sa labas, doon ginawa yung pagkukudita ng mga Velasco group. Noong mga panahon niya, para tanggalin si Alan Cayetano dyan as speaker. Ginawa sa labas, pagdating sa loob, formalidad na lang. Anong masakit ang ginawa sa kanya? Di ba? Tapos, punta sa Senado, hindi pa tapos yung kanyang pagiging senador, inappoint siyang Department of Foreign Affairs Secretary ni Digong Duterte. Kaya Duterte yan. Kung maaari pang hindi, baka Duterte yan si Alan. Di ba, kandidato nga yung Vice President noong 2016? So, medyo may pagka-personal, pero nasa iyan. Kung hindi ka magbabawas ng mga sobrang kadaldalan sa Senado, na parang lagi ka nagli-lecture sa Bible at saka sa mga nangyayari niya sa Senado at sa taong bayan, hindi ko magandang dating Senador Alan. Iso lang, wala personalan. Sa akin personal observation, yung kadaldalan mo maraming nadadamay, binabara ka na at binabalikan ka. Tulad ni Lito Lapid, na kapwa mo senador, at yung kapatid mismo na si Lino Cayetano. Lumabas tuloy na hindi pala magandaan yung relasyon. Akala ko nung eleksyon lang. Kasi ang tinulo ang sinuportahan yung kalaban niya. Akala ko after election tapos na hindi pala. Ngayon may sundot na naman si Lino. Baliwala nga naman yung pagsisisi kung paulit-ulit na ginagawa ang pagkakamali. Dayari na, So, pastor tuloy, senador. Buwas-bawasan mo yung mga pagbabanggit mo ng mga pangalan. Na minsan hindi dapat sinasabi mula sa isang senador.
Nahilig kang pumick up ng mga salitang kanto, salitang peryahan, salitang, ewan ko kung saan ikukumpara yung mga salita mo. Abogado pa naman. At saka, senador. Pero minsan hindi ko alam kung nagbibiro o totoo. Yan ho ang style ni Alan Peter Cayetano. Ang senador na ngayon ay minority, na kahit anong paglilinis, kahit anong sabihin, ang personal kong tingin sa kanya, opinion lang ito, siya ay Duterte, hindi Marcos. Kunwari lang mga Marcos. Pagka pupunta ng Malacanang, nagmamano pa kay First Lady, lumalapit pa sa kay Pangulong Marcos, pero pagtalikod, di ba ang ginagalaw? Lalo na ngayon, minority na yan. Diba di ba noong 2016 election? Di ba nang debate ng vice presidential candidate? Di ba grabe ang big sinabi niya kay noon ay Bongbong Marcos, kay BBM, sa debate, andan ba niya? Sinabi niyang harap-harapan tungkol daw sa mga igatin ng nako ng mga Marcos, gano'n. Pero simple lang ang sagot noon ni Bongbong Marcos. Hindi siya pinatulan. Pero gano'n. So kahit na anong gawin ni Cayetano, paglapit kay Pangulong Marcos, hindi yan matatanggap ng mga Marcos loyalists. Kung siya talaga yung Marcos, mas maniniwala ang Marcos loyalists, Marcos supporters na siya ay Duterte. So yan po yung aking analysis at opinion dyan. Okay? Pero buhay niya, bahala siya. Kaya nga lang, siya ho ay public official. Public office is public trust. Pag nasa gobyerno ka, huwag kayong balat sibuyas. Kung balat sibuyas ang nasa gobyerno, umalis kayo sa gobyerno. Kasi kaya namin kayo pinag-uusapan dahil pera ng bayan ang inyong ginagamit. Pera ng bayan ang pinapasuldo sa inyo. Kaya ang mga mamamayan at ang aking channel ay may karapatang mag-obserba. Ano ba ang inyong karakter? Ano ba ang inyong personalidad? Ano ba ang inyong sinasabi at galaw? Ito ba'y para sa nakakaraming Pilipino? Meron bang kabutihang asal ito? O nakaka-discourage? Yan po ang pinanghuhugutan ko. Baka sabihin nyo na may meron tayo, hindi. Mahalaga na maging halimbawang totoo, kaparipariwala ang mga sinasabi at galaw ng mga public official. Kasi nakasaad sa saligang batas, public office is public trust. So paalala mo ito, magbago kayo. Sisipa at sisipa sa inyo ang inyong mga galaw at sinasabi. Dahil matatalino ang Pilipino. Matatalino ang ating mga mamamayan. Iyan ang totoo. Ano ha? Sa gitna ng batikos, di mo pinapansin mga bintang wala ng saysay. Tuloy ang misyon mo para sa bayan natin. Kahit anong husga, di nagpapaapi. Pero bakit ba sila laging may hanap? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Pero ikaw, Bongbong, di ka nagpapaapekto. Tahimik na lumalaban, handang sumago pa sa dilim. O Bongbong Marcos, kalmado at matatag. Sa gitna ng unos, ikaw ay nakangiti lang. Kahit anong batikos, di mo pinapatulan. Dahil ang totoong leader, di nagpapagulo.